Inday Sara Duterte. Tama! Kaya tayo nandito para manawagan sa mga kongresista. Tama na pamimersonal nyo sa mga kakampi ng mga Duterte. Tama na ang pag-quadcom hearing. Sobra na, December na. Magising na kayo. Wala ba kayong pananampalataya man lang sa buwan ng Christmas? Wala ba kayong tinatawag na Diyos? Magising na po ang lahat ng quadcom. Maawa kayo. December na December, quadcom pa rin kayo. Grabe na yan. Wala ba kayong plano para man lang harapin ang altar ng inyong sinasamba para sa ganon kayo ay humingi ng kapatawaran sa inyong sinasamba? Ay nako mga quadcom, utang na loob, huwag niyong pakainin ang mga pamilya niyo ng mga galing sa masama. Yan ay hindi makatarungan yan, hindi maganda yan. Panahon pa. Ngayon, Biyernes ngayon, kaya tayo nandito para sa ganon magpakita ng 100% support kay BP Inday Sara. Sana lang, BBM, lumayas-layas ka muna dyan sa lungga mo. Ilagay mo na, ibigay mo na ang pagka-presidente kay BP Inday. Dahil siya lang ang talagang kailangan ng taong bayan. Kung magbabasa lang naman kayo ng mga komento dyan sa mga group page, mga fan pages na gawa ng mga DDS, dyan nyo makikita ang tunay ng pagmamahal ng mga bawat Pilipino, mapa-Muslim, mapa-Buddhist, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Evangelist, Baptist. Andyan po, nagko-comment na nanawagan sa inyo na sana baguhin na ang sistema ng Congress. Dahil ang Congress ay tagagawa ng batas, hindi para utusan kayo ni Tamba. Nako, Tamba, ikaw masyado ka ng billionaire. Gusto mo na yatang... Nasaan na nga si Tamba? Si Tamba Oo, nasaan na? ay kumakain ng masarap doon sa kanyang pamamahay. Saan ba na? Doon sa kanyang mansyon sa Forbes Park. Ngayon, kung sino man yung nakikinig at nanonood sa bawat mga vloggers na nandito, huwag na tayong magtago sa bahay. Huwag na tayong mag-comment ng mag-comment. Punta na lang kayo dito na magsama-sama tayo upang ipakita ang tunay na laban. Ang tunay na laban saan? Sa EDSA strike! Kaya dapat andito tayo sama-sama para magpakita ng tunay na laban. Laban ng mamamayang Pilipino, hindi sa laban sa social media. Lumabas na kayo dyan. Yung mga panay comment-comment, panay dagdag dyan sa group chat. Huwag kayong magtago dyan. Halina kayo. Dito na tayo. Magsalita tayo. Huwag tayong matakot. Ito ay freedom of speech. Kailangan talaga ilabas natin kung ano yung nararapat. Yung hindi natin nagugustuhan sa kasalukuyang gobyerno sa ngayon. Dahil kung makikita nyo, wala na silang ginawa kundi party. Minsan nakikita ko pa, umaalingasaw yung fireworks sa Malacanang. Ilang beses ko nang binibidyohan yan. Dahil malapit lang ako dyan. Binabantayan ko lang naman si Lisa na walang ginawa kundi mag-party. Aba, madam, maraming nagugutom. Saan sila pira? Saan sila pira? Bakit puro parte? Wala lang, tama ka. Pera ng mga taong bayan yun, ng mga taxpayers. Tapos, Oo, ngayon, sila, wala silang pakialam sa atin. Basta importante, masaya sila. ay gano'n. Oo, Ay, namumutan ka. wala silang pakialam. Kung makikita niyo, puro magaganda, mga heels, mga kasukutan,
Ika nga ni Tatay Digong, magpasok sa Malacanang, nakatama raw. Paglabas, naka-Land Cruiser. Ano ba yun? Oo. Sana kumuha ng Hindi na kailangan itanong yan. Pera ng gobyerno yan. Pera ng PhilHealth. Pera ng SS. Pera ng GSIS. Ng kung ano man yung mga binabayaran ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ngayon, sila ang lumulustay. Wala na tayong karapatan. So, ngayon, bawat mga pamilya na nandito, na nanonood dyan sa mga bawat vlog na yan, lumabas na lang kayo kasi kung dyan lang tayo sa social media, nakakatulong naman siya kasi naaalarma naman ang kasalukuyan administrasyon. Ngayon, ang masakit dito, yung nagtatrabaho ng tapat, yun pa yung pinag-iinita ng Quadcom. Pero ang tanong, si Joel Chua, ano ba ang nagawa niya sa kanyang distrito? Di ba? Wala siyang nagawa, kundi kalkalin yung kalsada doon sa MLQU. Pinalitan ko no ng magandang kalsada. Eh kung makikita mo, bakit mo lalagyan ng ganun yung kalsada? Kalsada yan eh. Ang importante dito, trabaho, yung pantawid gutom, hindi para ubusin ang pera ng gobyerno. Dapat hindi na ginagamit yung mga AX na yan. Dahil yung AX na yan, para sa kaalaman ng lahat, gagamitin yan pambili ng boto. Kaya kayo, mga taong bayan, pag hindi kayo nagre-reklamo, wala na tayong patutunguhan. Reklamo na lang ng reklamo dahil tinatanggap nyo ang bayad at suhol ng mga kumakandidato sa inyong lugar. Magbago na tayo, kunin natin ang pera. Huwag natin iboto ang hindi maayos mamuno sa inyong lugar. Yun. Kaya, kayong mga Pilipino, na mga matitino, huwag na kayong mag-stay sa inyong social media. Lumabas tayo nang sa ganon, makita ng kasalukuyang gobyerno na nandito tayo para magreklamo para sa kanilang ginagawang maling-mali. Hindi na po nakakatulong yung nangyayari ngayon. Lahat na lang ng kakampi ni BP, gusto nila kurkurin, gusto nila ikulong. So, sa mga kababayan kong mga Muslim, Luzon, Visayas, Mindanao, lumabas na tayo, magsama-sama. Magreklamo tayo dahil pare-pareho tayong gutom. Wala nang mabenta dahil walang pera ang taong bayan na pambili man lang ng pangregalo. Asan na yung t-shirt? Ba't wala ako? So, Naubos na sulat na. ang See you next Friday. ang pinaka-importante dito, yung panawagan na maawa na lang si BBM. Hindi puro sila na lang ang kumakain ng masarap at tayo nagpapakahirap. Diba? Hello! Hi! Hello po! Duterte! 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 Sana si Inday na ang ilagay. Si BP Inday na. Please, utang na loob, BBM. Bumaba ka na lang dyan dahil ang gulo-gulo na po ng Pilipinas. Sana maisip natin ang kapwa nating mga Pilipino na naghihirap sa kasalukuyan. Sabi ni Miss Water. Si BP Inday, pabayaan nyo na, huwag nyo nang alkalin yung confidential fund. You're the best, sabi ni Falcon Lopez. 47 million in the house. Ah,